nyo, kaya umaakit ang presyo dahil ang interdiction efforts ng whole of nation, magkakasama kami lahat dito, kasama ang Philippine Army, kasama ang Coast Guard, kasama ang PIDEA, kasama ang PNP, ay nagkaroon ng demand supply reduction, umakyat ang presyo. But you have to connect everything. Less drug supply, higher price, less consumption, lower crime. Kuha niyo yan? Umakyat ang presyo ng droga dahil sa interdiction, bumaba ang crime rate ng Pilipinas. At nararamdaman na yan. And again, you connect it. High level of interdiction and a whole of nation approach, higher prices of shabu, lowering of crime, the higher trust rating ng ating Philippine National Police. There is a direct effect for interdiction. We managed to wage this campaign against drugs without killing anyone. Hindi tayo pumapatay ng tao, pero nare-resolve natin unti-unti ang problema sa droga. Ang naapektuhan ng drugs ay hindi yung mayayaman at hindi rin yung mga sobrang hirap. Ang tinatamaan dito ay yung middle class, yung mga nagtatrabaho sa factory, nagtatrabaho sa transportation. Ang mayayaman, hindi nagsashabu eh. If the Philippines is 60% middle class, sila ang number one consumer nito at sila ang number one biktima. Ang tinatamaan yan, sila talaga. So what are our efforts? On a whole of nation approach, kasama lahat ng uniformed personnel at saka yung mga civilians katulad ng PIDEA, we are solving the drug problem. It is not solved. Hindi naman siya 100% solved. But we are on our way. This administration is against EJK. We respect human rights. Naniniwala ako na hindi tayo magpo-progreso bilang Pilipino, bilang Pilipinas. Kung papatayin mo, ang suspetsa lang, papatayin mo na. Kailangan dumaan sa tamang proseso. Itong 4 na tao na to, 4 na tao, may makukuha nyo sa press briefing na to. Kung dati to, on the spot, pinatay na. Pero, paano mo makukuha ang mas malalim na sindikato rito? Paano mo makukuha lahat yan? We are going after the big fish. Hindi po tayo naghahanap na nagtitinda ng fishball. Hindi po tayo naghahanap ng pedicab driver. Hindi po tayo naghahanap ng ordinaryong manggagawa na may dala ng 1 gramo ng shabu. Hinahanap natin yung mga big time. Kinukuha natin yung ganong klaseng seizure. There is almost no manufacturing of shabu in the Philippines. Yung isa nahanap sa Valenzuela, pero outside of that, bihirang-bihira manufacturing. Most of it is imported. Kaya sa high seas, kinukuha yan, dumadaan na speedboat. Kung napapansin nyo, lahat ng illegal na uhuli namin in this past year and a half, puro mga Chinese nationals. Pupunta sila dito para maghahabay ng illegal. Hindi po ako galit sa mga Chinese. Hindi po yan. Galit po ako sa mga Chinese nationals na kriminal na pupunta dito at nilalapastangan ng mga Pilipino. Hindi namin sila titigilan. Walang lagayan dito. Wala silang pwedeng lagyan sa table na to. Confident ako, walang tumatanggap dito. Kaya ganito ang nangyayari. With a cleaner organization and a more determined focus, we are slowly but surely winning the drug war. Questions? Yes, sir. Ang dalawang tong si Shi Bin at si John Sing ay umupa ng isang bahay sa Batangas. Nag-umpisa yung upa nila, yung babae ang umupa noong November 2025. At itong dalawa ay dumating noong March 5 dito. So, we think that they are part of an international drug syndicate. Itong dalawang kasama na Pilipino, sila ay kapitan lang ng bangka. But this is a very sophisticated organization. Biro mo nung yung sumasad sila dyan, at tinahabol sila, may mga drones in-employ yung bangkang yan para hanapin kung saan kumalat yung mga drugs na to. Sir, they are not ordinary criminals. These are
syndicates. These are foreign, these are Chinese-run syndicates na winawalang hiya ang ating bansa. Again, hindi tayo galit sa Chinese, hindi tayo galit sa China, pero galit tayo sa mga kriminal na mga Chinese na pumupunta rito. Magandang umaga po, Chris Diharo po. Paano pa po palalakasin ng inyong tanggapan ng DILG at lahat po na naririto ang pagmomonitor po sa ating karagatan sa lawak po ng Occidental na ito? Yun ang ano eh. This year, sa taon na to, mag-shift na ang PNP instead of helicopter-based approach at saka speedboat-based approach. Bibili na tayo ng long-range drones na pwedeng mag-patrol ng ating coast, na meron silang radio intercept, kukontak yung boat to identify themselves. Kung hindi, i-intercept, doon lang hahabulin ng mga Coast Guard at ating elements yan. Pero we are shifting to higher technology, we are shifting to drones, we are shifting to satellites para makita ang takbo ng mga barkong to. Magandang umaga po, Hinarku po. Pwede po ba naming malaman kung paano po ang proper disposal ng mga nasa harapan po namin? Ano po yung paraan na pwede niyong gawin? At ito po ba ay ipapublic din? Once submitted sa court and tested positive, ito ay under storage and every 2 months yata tayo nagdi-dispose eh. Quarterly ang disposal namin. 2 sites niyan, isa sa 13 Martires, Cavite, isa sa Capas, Tarlac. Sinusunog to na sa isang furnace na hanggang maging abo na lang. Walang chemicals ang released into the air na delikado sa tao. Pero ang internationally accepted disposal methods, ginagawa namin at accounted for lahat yan. I will repeat, wala nang Ninja Cups ngayon. Wala na. Tapos na ang era ng Ninja Cups. Ito ay mas professional na PNP, mas determined na PNP, mas focused na PIDEA, at nagtutulungan ang lahat ng mga yensya dito. Secretary Marlene po, Fadernas from DZMM, Sir, from PNP Press Corps din po. Sir, nabanggit po ninyo kanina, merong isang leader na babae ang tinutugis po ngayon sa hot pursuit operation. Natukan niyo na, sir, kung ano yung profile po nitong babaeng ito. At sabi niyo kanina, magtutugis kayo na sindikato po na nasa likod po nitong operasyon ng illegal na droga. Hindi pa namin muna lalabas yan kasi under hot pursuit eh. But she is female in her 30s. Na Chinese national rin. Chinese national, sir. Ah. Anong role niya, sir, dito sa operasyon ng illegal? Siya ang nag-rent ng bahay. Siya ang bumili ng bangka, yung speedboat, yung twin-engine speedboat sa Subic. Siya lahat ang nagda-transaction dito. Siya rin po, sir, yung nagpadala dun sa 2 Pilipino po na magre-rescue sana dito sa mga Oo, Chinese. siya rin. Good morning po. I, Regio Laurente ng Inquirer. Sir, bakit merong inconsistencies dun sa volume? Yung unang report, 2.2 tons, tapos yung sumunod. Kasi ang normal na assumed normal, ang laman ng isang ay 50. Pero pero 25 lang naman. Ito ay unopened to as is. Ang normal kasi delivery ng ganito ay 50 kilos per sack. Pero nung upon further inspection, at kung gusto nyong tingnan pa, talagang 25 kilos lang pala ang laman niya ang nakalagay sa kanya. So yung unang report was a number of sacks times 50. Yung pala, 25 lang talaga laman niya. Sir Karen de Guzman po from ABS-CBN. Sir, kung may inupahan pong bahay, may posibilidad po ba na hindi ito yung unang beses na nagpuslit po sila ng illegal na droga doon sa ating karagatan? Tingin namin, it is matagal na sila nag-ooperate, at least 1 year. Pero until we get yung mastermind, hindi natin masisigurado talaga ang galaw nila. Pero ang kadalasan po nilang parokyano, binabagsak po nila ito sa ang lugar. Marami. Ang usual dito ay high seas binabagsak eh. High seas. So sa malaking barko, ibababa nila sa speedboat. Ang speedboat, itatakbo nila papunta rito.